So, sa Diyos po ang lahat ng papuri. At who is Nehemiah? So, si Nehemiah po he is known for his leadership, a Jewish exile living in Persia, serving as the cupbearer of King Artaxerxes I. This role gave him close to the king or access to the king. So, si Nehemiah po isang Jewish exile living in Persia. So the book of Nehemiah, makikita po natin dito yung si Nehemiah po is yung leadership niya in rebuilding of Jerusalem wall after the Babylonian exile. Amen? So sa chapter 1 po, makikita po natin dito yung call to rebuild Jerusalem. So si Nehemiah po nakapakinig ng balita sa isa sa mga sa exile na napunta doon sa Jerusalem na ang wall ng Jerusalem ay sira, giba, asing sira na talaga. So in chapter 2, nagkaroon siya ng permission and support sa hari. So si Nehemiah po, na-approach niya yung king dahil siya po siyang cupbearer. Nakita ng hari na siya ay malungkot dahil lagi naman nakikita niya si Nehemiah na kapag nagdadala siya ng cup o wine sa hari, masayahin siya. So nakita sa kanya yung parang yung malungkot, hindi sa malungkot na kumbaga sa puso niya, dahil yung isip niya, yung katawan niya nandun sa harapan ng hari, pero yung isipan niya nandoon sa lugar ng Jerusalem na nagiba. So, naghingi siya ng request. Tinanong hari anong request niya. Binigyan siya ng permission, binigyan siya ng letter para may pagpatayo yung wall ng Jerusalem. So, in chapter 3, dito na po nag-start yung rebuilding the wall. So, in chapter 4, completion of the project. Despite challenges and opposition, Nehemiah led the people in completing the rebuilding of the walls in just 52 days. So nagawa po ni Nehemiah sa guidance ng ating Panginoon, sa tulong ng mga kapwa na naroon natira sa Jerusalem, natayo nila ang wall in just 52 days. Amen? Kung titingnan po natin, malawak yung wall na kanilang itinatayo. At meron ding opposition na nakikita. So anong ginawa nila habang sila gumagawa? Meron ding sibat o armas. May gumagawa, may armas na pang depensa sa mga opposition. So magaling na merong leadership si Nehemiah. So, in his spiritual leadership, he extended beyond physical construction. Dahil nakikita ni Nehemiah, hindi lang yung physical construction, kundi yung spiritual aspect ng mga tao na naroon. Yung emotional and social exploitation na nangyayari. Kapag titignan natin sa giyera ng lalo na ngayon, may giyera sa Israel. Diba, makikita natin yung kabi-kabilaan. Parehas silang may patay. Diba? Kumbaga, makikita natin yung kanilang maraming nagiiyakan, maraming nawalan, nasiraan yung tirahan. So, ganun po. So the book of Nehemiah in the Bible provides a detailed account of his leadership in rebuilding of Jerusalem wall, offering valuable lesson in perseverance, faithfulness, and reliance on God's guidance. So, highlight lang po natin yung Nehemiah 4:6. Nasabi dito, so we built the wall and the wall was joined together to half its height, for the people had a mind to work. So, ang title po natin, Activate Your Purpose, a mind to work. So how do we activate our purpose?
So, kailangan nating maintindihan yung layunin. Kailangan natin maintindihan yung God's calling and assignment ng isang Christian believer kung sa ating manggagawa. Isa sa mga katawan ng ating Panginoon. Ephesians 2 verse 10, sabi po, "For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them." So ito po yung unang points natin. Understanding purpose. Yung layunin po natin. Ano po yung layunin natin? Kailangan makilala po natin kung sino po tayo. At ano yung purpose natin? Purpose natin, to shine as a light in the world, reflecting the glory of God through our words, action, and character. Example po ng general calling of every believer. Number 1 po, there are 3 ministries constitutes. Number 1, ministry to the Lord. Sabi po sa John 4:23, "But the hour is coming and now is here when the true worshiper will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship Him." So we have ministry to the Lord. So paano po yun? We have to worship our Lord in spirit and in truth. At yung pangalawa po, ministry to the believers. Sabi po sa John 13 verse 34 to 35, "A new commandment," si Jesus po nagsabi, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another." So, paano po natin mamahalin ang ating kapwa? Hindi tayo titingin kung anong status. Hindi lang yung sa kapwa natin believer, kundi yung nasa labas. That we may show our compassion, na makikita sa atin yung pagiging isang disipulo ng ating Panginoong Hesus. So unang points po, we must understand our purpose. Kaya po, we are the light of the world. Bakit po? Si Christ po ay nasa atin. So, we are doing our action like Christ. Ang ating Panginoong Hesus, tayo dating nasa kadiliman. Ang ating Panginoong Hesus, tinulungan tayo. At tayo nagliliwanag na. At tayo naman po ngayon, ang tutulong sa iba, sa tulong ng ating Panginoon. Sa pamamagitan po ng ating mga gawa, salita, na kahit hindi na tayo magsalita sa kanila, nakikita yung true action natin na kung sino tayo. Amen. Kung sino talaga tayo. Embracing purpose. Una po is understanding purpose and embracing purpose, recognizing the significance of our roles in God's plan. Sabi po sa 1 Corinthians 12:18, "But as it is, God arranged the members in the body, each one of them as He choose." And sabi din po sa Romans 12:4 verse 5, "For as in one body we have many members, and the members do not all have the same function. So though many are one body in Christ, and individually members one of another." So hindi po tayo pare-parehas ng function. Amen? Hindi tayo pare-parehas puro bibig, puro tenga. Kumbaga, kailangan kumpleto yung katawan.
So ang kailangan lang po natin, malaman natin yung purpose natin, i-embrace natin kung ano yung pagkatawag sa atin, kung ano yung ipinangungusap sa iyo ng Santong Espiritu, kung ano yung pagkatawag sa iyo, na wag nating itago, wag nating ibaon lang. Dahil yun nga po yung pinag-aralan namin nung nakarang linggo about talent by Pastor John, na yung talent itinago lang. Na imbis na mag-multiply, kapag ginamit mo, God will multiply according sa ating capacity. Amen? So kapag itinatago lang natin yan, anong mangyayari? Walang multiplication na mangyayari. Ang mangyayari pa, kinuha na sa'yo at itatapon ka sa lawa ng apoy. So number 2 points, developing a mind to work. So how do we develop a mind to work? Unang-uno po, we have a commitment to action. Making a conscious decision to engage. Sabi sa James 1:22, but be doers of the word and not hearers only. Bakit po? Niloloko lang natin yung ating sarili. Kailangan po kapag narinig natin yung salita, inutos sa atin, is hindi yung wait lang. Amen? Kataga ng mga bata. Wait lang. So, we must be doers of the word. And we must focus and determination. Overcoming distraction and obstacles. Sabi po sa Philippians 3, verse 13 to 14, brothers, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. So kapag merong ginagawa po, may pinapagawa po sa atin ng ating Panginoon, huwag tayong panghinaan. Huwag tayo tumingin dun sa price. Tumingin tayo kung ano yung goal. Sino ba yung goal natin? Tumingin tayo dun sa ating Panginoon. Kasi kapag doon tayo nakatingin sa magiging resulta, baka tayo'y matangay. Matangay tayo dahil meron tayong kakamtin. Yung mga makakamtam natin material lang. Tumingin tayo dun sa ating nagbibigay ng material. Amen? Ang nagbibigay ng lahat. Dahil all things are given na sa atin Anytime, pwede nating hingin siya sa ating Panginoon. Kaya yung goal natin, yung focus natin is laging sa ating Panginoong Jesus. Na yung ginagawa natin was always glorify the Lord, our God. Hebrews 12 verse 1 to 2, sabi din po dito, therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and seated at the right hand of the throne of God. Amen? Yung mga kasalanan na nararayan pa sa atin, iiwanan na natin. Let's focus sa ating Panginoon. I-lay aside natin yung mga nagpapabigat. Ibigay na natin sa Panginoon.
isuko natin at tayo ay muling lumapit sa ating Panginoon. Minsan kasi yung nangyayari sa ating buhay, tayo rin ang may kagagawan. So, ang ating Panginoon ay nariyan lang. Ang hinihintay niya lang sa atin ay magkaroon tayo ng humble, humility, magpakababa tayo. Magpakababa tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, siya yung ating model. Na sa kabila ng lahat, He endure. Yung nangyayari sa atin dito ay simple lang yung parang nangyayari. 'Di ba? Yung init. Hindi pa natin ma-endure. Pero ang Diyos po, ang ating Panginoong Hesus, He endure the cross. Nasa katirikan pa din ng araw yun. So, to have a mind to work, kailangan po natin tayo mismo, i-engage natin yung sarili natin sa gawain ng Panginoon. Huwag nating hayaan na tayo ay mahatak ng mga kadena na sa ating paa. It's time na kalagan na yan. Yung mga nagpapahirap sa atin, kung ano pang mga nakatago, yung isipan natin, we must focus and determination. Gaya kapag may ginagawa tayong proyekto, amen? Pwede natin example yan, na tayo ngayon, merong kalooban ng Diyos, na tayo bibigyan niya ng lot para sa ating bagong church. So, ito yung big picture na iaano natin. So, paano tayo magkakaroon ng mind to work? Kung ang nakalagay lang dyan, lot. Anong kailangan para makuha yung lot na yan? Kailangan kikilos yung members. Amen? So si Nehemiah po, anong ginawa niya? Siya po ay nalalangin sa Panginoon. Nanalangin siya sa Panginoon. So as we, part of the body of Christ, we must unite in prayer. Na yung project na ito ay project ng Diyos. Dahil kung kalooban ng Diyos na ibigay sa atin yan, and we pray in unity, yung isipan natin ay nakapokus sa ating Panginoon, kusa ang Diyos mismo, siya ang magpapadala ng mga materyales. Siya mismo. Project ng Diyos yan eh. Ang kailangan lang natin is ipanalangin. Lord, you have given us this project. Ikaw po ang may sagot sa lahat ng ito. Wala kaming ibang pagkukunan kung hindi ikaw lamang po. At kapag tayo'y nagkaisa, o gagawa, ay mabilis natin matatapos ang proyekto. Amen? So we have a commitment to action and focus and determination. So yung pangatlo po na points natin, unang-una po, yung understanding our purpose,
Developing a mind to work. At yung pangatlo, overcoming challenges. Amen. Overcoming challenges. So how do we overcome challenges? Unang-una, kailangan po nating makita na merong challenges sa loob at meron ding challenges sa labas. Resistance from within, dealing with doubts and self-limiting beliefs. Amen? Yung nililimitahan natin yung sarili natin na hindi natin kaya. Pero sabi po sa Philippians 4 verse 13, through Christ, I can do all things through Him who strengthens me. And 2 Timothy 1 verse 7, for God gave us a spirit not of fear, but of power and love and self-control. Amen? So, resistance from within. So, meron naman po tayong opposition from without. So, sa panahon po nila Nehemiah, merong opposition sa labas at meron ding sa loob. Kung babasahin nyo po, dahil parang sila din hindi nagkakaisa. Dahil hindi daw sila parte ng mga, yung unang mga angkan ng Israel. Dahil sila po ay na-excel sa Babylonian at yung iba ay nakapag-asawa ng ibang lahi. So sila po, nang sila ay pumunta doon, parang sila mismo ay nagkakagatan na hindi kayo parte ng lahi ng Israel. Subalit through his leadership ni Nehemiah, nagawa pa rin yan at natapos niya yung wall. Amen? So sa atin din po, sa ating sarili, meron tayong kalaban, yung sarili natin, within and without, yung mga salita sa labas na hindi mo kaya yan. Diba? Yung sisiraan ka pa. Na imbes na itataas ka, tutulungan ka, kakalad ka rin ka pa. Yung dalawang paa mo, kakalad ka rin pa. Hanggang sa malubok ka na talaga na kulang na lang daganan ka ng bato para hindi ka makatayo. Na gustong-gusto kang masira, tuwan-tuwa sila na ikaw ay mabagsak. Amen. Minsan ganun ang ating mga kamag-anak na ayaw kanilang umangat sa buhay, na konting pagsasaya lang marami nang nasasabi. Opposition from without, handling external obstacles and naysayers. Sabi po sa Romans 8:31, What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Amen? So yung mga sinasabi ng nasa labas, at masasabi mo na kung ang Diyos ay nasa iyo, at sino ang makalaban nila? Ang Diyos. And Isaiah 41 verse 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Ang Panginoon na mismo, siya na mismo ang nagsasabi. Siya yung ating dakilang tulong. So kung ano yung sinasabi ng nasa labas, panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Ano yung pangako ng Diyos?
Ito po ang sinasabi, na huwag tayong matakot. Dahil siya'y nasa inyo mga kapatid, nasa ating puso. Wala na tayong pag-aalinlangan. Hindi na tayo panghihinaan. Dahil kung isang ikaw ay mahina, doon ka pinapalakas ng Panginoon. Ang kanang kamay ng Diyos ang humahawak sa atin. Amen? Kaya kahit saan ka pumunta, totoo na ikaw ay pagpapalain ng Diyos at iingatan ka. So, overcoming challenges. So, kailangan natin maintindihan na meron tayong sa loob at sa labas. Hindi pwedeng sa loob lang. Baka pinagtatanggol-tanggol natin yung sa labas, yung pala yung loob, hindi natin naayos. Amen. So, kailangan po, bago ang labas, yung loob muna ay maayos natin. Dahil kapag naayos natin ang loob, yung labas, automatically, ang Diyos na ang bahala dyan. Basta nakita ng Diyos na nakikita niya na tayo nagkakaisa sa layunin at kung ano ang ating itinataas sa lugar na ito. Wala naman tayong ibang itinataas sa lugar na ito kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi ang ating pastor. Hindi kami. Hindi kayo. Isa lang ang itinataas natin sa lugar na ito. Ang ating Panginoong Hesus. Na ating tagapagligtas. Amen. So, number 4 points. So, una, understanding our purpose. Purpose. Number 2, purpose. Hindi ko talaga makuha yung ano na yan. Purpose. Number 2, developing a mind to work. Number 3, overcoming challenges. At yung pang-apat, drawing strength from God. So how will we do it? Draw strength from God. Siyempre po, alam na po ng ating yan. Amen. Seeking God in prayer. So, finding guidance and strength through communication with Him. Kapag hindi tayo nakakapag-draw strength from God, ibig sabihin, hindi ka nananalangin. But in early morning, gumigising ka, ginigising ka ng Panginoon. Pagtitingin mo, alas 2, alas 3 pa lang. Sarap matulog. Ang sakit pa ng katawan. Amen. Yung pala, it's time na para ikaw ay manalangin. Nangungusap na ang Espiritu ng Diyos para ikaw ay mangusap para sa Kanya. Dahil nananabik na ang Panginoon sa iyo, mga kapatid. Namimiss niya na ang pakikipag-usap sa iyo. Bawas-bawasan na yung pag-scroll. At umagay, buksan ang Bible. Upang ang presensya ng Diyos ay muli mong maranasan at ang kagalakan na ibinibigay ng ating Panginoong Hesus ay iyong maramdaman muli. Amen? Sabi sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. Amen? Ang ating Panginoong Hesus, ang ating kapayapaan, na lumalagpas sa understanding ng mga tao na hindi natin nalalaman ang kaisipan ng Diyos.
ang siyang magbabantay sa atin, sa ating puso, sa ating kaisipan. Kaya sabi niya, don't be anxious. Kailangan mo lang ay manalangin sa ating Panginoon. Dahil sabi sa Matthew 7 verse 7, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be open to you. Paano tayo makakapag-ask kung di tayo nagsasalita? Kung tinitikom lang natin ang bibig. Paano tayo pagbubuksan kung di tayo kumakatok? At paano tayo makakakita kung di naman tayo naghahanap? Amen? Sabi nga sa Matthew 6:33, seek ye first. Amen? The kingdom and His righteousness. Seeking God in prayer, at yung pangalawa po, trusting in God's provision, believing in His faithfulness to keep, equip, and empower us. Sabi sa Psalms 37 verse 5, commit your way to the Lord. Trust in Him and He will act. Yun. Pagkatiwalaan mo ang Diyos, ibigay mo ang lahat ng iyong lakad at hayaan mo ang Diyos ang kumilos. Kung ikaw ay may importanteng lakad, kung ano man yung gagawin, commit mo sa Diyos. Trabaho, business, yung pag-aaral mo, paghahanap mo ng trabaho, commit mo sa Diyos. At ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo. At ang Diyos mismo ang kikilos. Kailangan lang po natin ay wag nating kalimutan ang ating Panginoon. Dahil sabi din po sa Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen? Yun po yung importante. Yung panalangin at yung salita ng Diyos na wag nating kaligtaan. So yung purpose po natin as a Christian, a believer, a follower of Christ, kailangan maintindihan po natin kung ano yung layunin natin dito. At kailangan i-engage natin yung sarili natin. Amen? Na dati, hindi lang tayo tagawalis. Hindi tagalinis. Nagle-level up din po tayo. Amen? Nagle-level up na yung ano natin. So ano pong makukuha natin sa buhay ni Nehemiah? Yung his leadership, yung perseverance niya, yung faith niya, yung reliance niya sa ating Diyos. Ano yung connection nun sa ating Panginoong Hesus? Yung connection ng mind ni Nehemiah sa mind ng ating Panginoong Hesus. So ito po yung last natin. Saglit lang po tayo eh. Mabilis lang. So activate your purpose, a mind to work. So we must know, ang makikita natin, yung kaisipan ni Nehemiah, yung leadership niya, ganun din po sa ating Panginoong Hesus. Yung leadership na meron ng ating Panginoong Hesus. Yung compassion niya sa mga tao, hindi sa kung anong estado ng tao, kundi yung handun saan siya nagdun siya nagsimula sa pinakamababa. Makikita mo yung humility niya, yung pagmamahal niya sa kapwa. Anong ginawa niya? Nanalangin siya sa Ama. At ang Ama, sa tulong niya, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. Nagpagaling siya,
nagpakain ng maraming tao. At ano pa? Siya'y nagtiis at namatay sa krus ng Kalbaryo. So yung mind ni Nehemiah, yung leadership niya, yung compassion niya din sa mga na-exile, to rebuild the wall in just 52 days. Ganon din po ang makukuha natin. Ang kunin po natin yung mind ni Christ, na meron tayong compassion, hindi lamang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Not in just sa loob na ito, kundi sa labas. Nehemiah demonstrated courage and determination in rebuilding Jerusalem, while Christ exemplified selflessness and love through His teachings and action. Both prioritize the well-being of others and seek to bring about positive change in their communities, reflecting a mindset dedicated to serving God's purposes. Amen. At ayun ang panalangin natin, na yung layunin natin dito sa mundo ay magawa natin sa tulong ng Santong Espiritu. Na makita natin, ano ba yung layunin? Ano ba yung layunin ko? Bakit ako narito? Bakit ako nilikha? Bakit ako narito? Amen? So, ang encouragement po natin dito is, huwag tayong tumigil kung anong meron tayo. Dahil ang project po natin, amen? Huwag po nating ariing project natin yan. Project ng Diyos yan eh. Ang project ng Diyos, kailangan lang magkaisa tayo, ilapit natin sa Kanya. Dahil tunay, ang project ng Diyos, siya mismo ang kikilos, ang magpro-provide ng Kanyang para sa Kanyang mga anak. Kailangan lang po natin is i-pray. Amen? Gaya ng ginawa ni Nehemiah, nanalangin siya. Siya mismo, nagpakababa. Siya, yung kasalanan, iwinaksi niya yung kasalanan at nung kanyang mga magulang, kaninunuan. Dahil sa katigasan, kaya sila na-exile. Na binabaliwala ang utos ng Diyos, ang kasulatan ni Moises. Binaliwala nila ang kasulatan eh. Kaya sila na-exile dahil sa katigasan ng ulo. So wag pong humantong sa atin yung katigasan ng ulo. Amen? Wag nang maging matigas ang ulo. Ang lahat po ay surrender natin sa ating Panginoon. Mabuti ang Diyos natin. Dahil kahit tayo nagkakamali, we made mistake. Dahil may tinuturo ang Diyos sa atin. Kailangan lang po makita natin kung saan tayo nagkakamali. Baka tayo lumalayo na. Tama pa ba to sa harapan ng Diyos yung ginagawa natin, yung sinasalita natin, yung action natin? Baka nakakalimutan natin ang ating Panginoon. And nire-remind niya tayo na we have to engage in ministry. Ministry to the Lord, ministry to the believers, and ministry to the world. Na kapag nagawa na natin ang ministry sa loob ng church, we go to ministry from barangay to nation, at darating ang araw ay we preach to the world na. Amen. Makikita mo lang si Pastor Nick, mabibiyahe na po, eroplano po, dahil pinapatawag siya doon, may conference siya. Yes. Amen. Wala pong imposible.
Amen? Isusugo ang ating kapatid na Brother Robert sa Brother Ernest. Amen? Ganun po. Ganun din po mga kapatid, wala pong imposible. Basta po, yung willingness natin na tayo magpagamit sa Panginoon. Na wala tayong hinihinging kapalit. Dahil kapag kumilos ang Diyos, pinalawak ng Diyos ang kanyang ministry sa lugar na ito, lahat po tayo kikilos talaga. Dahil magkakalooban tayo ng ministry ng Panginoon na malaki. Kung nakikita naman niya na ganun pa rin tayo, di parang wala din yung walang pagbabago. Amen? So kailangan makita sa atin yung pagbabago mismo para ipagkaloob sa atin ng Panginoon kung ano yung nais na ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Yung capacity natin, nariyan na eh. Binigay na ng Panginoon eh. Ang kailangan na lang po dyan is magkaisa tayo. Magkaisa tayo mga kapatid through prayer na walang nagkakagatan, walang nagbabatuhan, kundi tayo ay nagpapalakasan. Nagpapalakasan tayo sa ating Panginoon through prayer, through His words. Amen? Yung salita ng Diyos. Ito yung nagbibigay kalakasan sa atin. Nagbibigay encouragement. Paano tayo makapagbigay ng encouragement kung tayo ay nakatikom? O kung lalong binabagsak yung ating kapwa? Nasaan yung compassion, yung love natin sa ating kapwa? Sabi ng Panginoon, this is the new commandment that I give to you, that you love one another. Para makita ng Diyos, kapag ikaw ay nagmamahal sa iyong kapwa, ikaw ay disipulo niya. So, paano makikita yon? So, kailangan, hindi na tayo nakaano sa ating sarili. Sa ating Panginoong Hesus, yung our model. At sino ba ang nagbibigay sa atin ng kaisipan na ganyan? Ang nagpapaalala sa atin, ang binigay ng ating Panginoong Hesus, ng ating siya'y tanggapin. Ang Holy Spirit ang nagtuturo sa atin tungo sa kaliwanagan. That we are one in the body of Christ. Na tayo ay dapat magkaisa. Kaya we have to embrace, amen, the call to serve. Kaya po, sa oras na ito, yun po yung encouragement na pwede nating kunin sa buhay ng ating buhay ni Nehemiah at sa ating Panginoong Hesus. Yung mind ni Christ talaga po ang mas higit na makuha natin. Yung leadership na meron ang bawat isa atin na gamitin natin sa ministry ng Panginoon. At ang Diyos mismo ang kikilos, ipanalangin natin sa Panginoon. Amen? Huwag natin kalimutan ang Diyos. Huwag natin kaligtaan ang salita ng Diyos. Lalo na ang panalangin. Amen? Yung purpose natin, merong obstacle, challenges, pero wala silang magagawa sa atin dahil ang Diyos ang kasama natin. Walang makakasalang sa iyo kung ikaw ay protektado ng Diyos. Amen? Dahil unang-una, kung hindi tayo protektado ng Diyos, hindi tayo magkikita-kita rito. Amen? Kaya ganun kabuti ang Diyos na tayo sa biyaya niya, nakakatipon-tipon tayo, nakakatayo tayo sa presensya niya.
Dahil ang Panginoon, ang ating Ama, ay tumitingin sa atin na tayo ay mag-worship sa Kanya in spirit and in truth. Dahil iyon ang ministry natin sa Kanya. Hindi ang instrumento. Hindi ang mga tumutugtog sa harapan. Hindi ang iyong kapwa, kundi ikaw mismo, yung puso mo sa harapan ng Diyos, kung naka-align ba yan sa harapan niya. Kung kumikilos ka ba, yung action mo, yung isipan mo, ay nakatuon sa Kanya. So, we have to set our mind, a mind Christ, sa buhay natin. Kapag nakuha po natin ang mind ni Christ, we speak, we act like Jesus. Kaya mga kapatid, kapag tayo harap sa mga problema, amen, na lagi kong sinasabi, in the mighty name of Jesus, in the manner of Christ Jesus, ang lahat po ng mga pinagdadaanan natin, mapagtatagumpayan po natin sa tulong ng ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Dakila ka, amin.